Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Binatikos ng ilang grupo ang panunood ni Pangulong Bongbong Marcos ng Singapore Grand Prix sa Singapore nitong weekend. Tanong ng mga kritiko, sino raw ang gumastos para rito at bakit daw ito sinikreto? Sabi naman ng Malacanang, may bunga ang lakad ng Pangulo. Doon daw kasi napagtibay ang mga naging usapan sa kanyang state visit sa Singapore nitong nakarang buwan at paghihikayat sa pamumuhunan sa bansa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa post na ito ni Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong, makikita siyang kasama si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos. Kuha ito sa Singapore Grand Prix, isang international car racing event na ginanap sa pamosong Marina Bay sa Singapore nitong weekend. Sabi ni Lee, masaya raw siyang nakasamang muli ang mga kaibigan sa Singapore at sa abroad na excited daw na nagtungo roon para manood ng karera at mag-enjoy. May litrato din ang Minister of Manpower Resources at Second Minister of Trade and Industry ng Singapore na si Tan See Leng kasama si Pangulong Marcos sa Singapore Grand Prix. Ani Tan, masaya siyang nakasama roon ng heads of state at iba pang foreign dignitaries para palakasin ang bilateral economic relations at pagtibayin ang pagtutulungan sa energy cooperation at manpower policies. Sa official na website naman ng Singapore Grand Prix, makikita naman ang larawan ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos habang nasa Grand Prix. Noong nakaraang linggo, umugong na ang usap-usapang magpupunta sa Singapore Grand Prix si PBBM. Ilang beses tinanong ng media tungkol dito ang palasyo. Pero ang sagot doon ni Press Secretary Trixie Angeles, wala siyang impormasyon tungkol dito. Kanina matapos i-post ng mga opisyal ng Singapore ang mga larawan ni Marcos, kinumpirma ng Malacanang ang biyahe ng Pangulo. Shinare ngayong araw ni Press Secretary Trixie Angeles ang post ni Tan at sinabing naging productive anya ang lakad ng Pangulo sa Singapore. Pinagtibay raw niya ang mga naging usapan sa kanyang state visit sa Singapore nitong nakaraang buwan at ipinagpatuloy ang paghikayat sa pamumuhunan sa bansa. Tanong ng grupong bayan, sino ang nagbayad sa biyaheng ito? Taxpayers daw ba at magkano? At kung official business trip ito, bakit walang anunsyo ang palasyo? Ayon naman kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, isa raw malaking suntok sa kumakalam na sikmura ng mga Pilipino kung ginamit nga ni Pangulong Marcos ang kaba ng bayan sa anyay personal na biyahe sa panahon ng krisis sa ekonomiya. Binatikos din ng grupong Gabriel ang biyahe ng Pangulo para manood ng karera, gayong hindi pa nila bumababa ang tubig baha sa maraming palayan na dinaanan ng Bagyong Karding. Tanong pa ng Gabriela, ginamit nga raw ba ng Pangulo ang RPP-1 Philippine Air Force Gulfstream G280 Command and Control Aircraft? Hinihingan namin ang tugon ng Malacanang sa mga tanong at puna. Sabi naman ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, ang alam niya may imbitasyon kay Marcos at iba pang leader sa Singapore Grand Prix. Wala naman daw siya nakikita masama sa anyay pag-socialize ng mga leader doon. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Simula ngayong gabi, 6 na taong sarado ang bahagi ng Meralco Avenue sa Pasig para sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Sa 2028 pa inaasahang matatapos ang subway, pero laking ginhawa raw ito dahil ang biyahe mula Valenzuela hanggang Pasay, magiging 35 minuto na lang daw. Yan ang tinutukan live ni Ian Cruz. Ian? Alam mo Mel, may road close sign na dito sa bahaging ito ng Meralco Avenue. Malapit lamang sa Shaw Boulevard. Tanda na isasara na ito alas 9 ngayong gabi para nga bigyang daan ang konstruksyon ng subway dito. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang groundbreaking ceremony para sa konstruksyon ng bahagi ng Metro Manila Subway Project sa Metro Walk Commercial Complex sa Pasig kanina. Sa proyektong pagtutulungan ng isang Japanese firm at Filipino firm, gagawin ng Ortigas at Shaw Boulevard stations, pati na ang tunnels ito. 2019 sinimula ng proyekto na may habang mahigit 33 kilometers mula East Valenzuela hanggang Naiya at Bikutan na tatagal hanggang 2028. Pinondohan ito ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Kapag natapos ang subway, ang 1.5 oras na biyahe mula Valenzuela hanggang Naiya sa Pasay, inaasahang magiging 35 minutes na lamang. As our people gain more time by cutting long hours of travel, they can now engage in more worthwhile and productive endeavors, making time for greater self-improvement or
equally important, spending quality time with their families. Ang isasara ang 250 meters sa bahaging ito ng Meralco Avenue mula sa kanto ng Shaw Boulevard. May pangambang lumala ang traffic sa lugar pero sabi ng Pangulo, dapat daw tingnan ang magiging benepisyo nito. Although it is a given that the construction of these structures will take time and cause disruption, let us be optimistic and just count these small inconveniences as a small price to pay for the fruitful results that this program, this project will yield. Sa tingin ko ay hindi masyadong mararamdaman sapagkat yung kahabaan ng Ortigas ay bukas. Malaya makapupunta ang ating mga kababayan sa Meralco Avenue patungo ng DepEd. Sabi ng DOTR, kabilang sa mga pangunahing alternative route ang Captain Henry Javier Street sa gilid ng DepEd Central Office tungo sa Danny Floro Street para sa mga pampasaherong jeep na patungong Shaw Boulevard. Sa Julia Vargas Avenue to San Miguel Avenue naman, ang alternatibong ruta ng mga UV Express at ng modernized jeeps mula Meralco pa Shaw Boulevard. Ayon kay Yusek Cesar Chavez ng DOTR, nasa 1 hektaryang lupa ng Metro Walk Commercial Complex dito sa Pasig ang tatamaan sa konstruksyon ng Ortigas Station. Bukod pa dito, may ilang gusali din nagigibain malapit sa Shaw Boulevard sa paggawa rin ng isa pang istasyon doon. Sabi ni Pasig Mayor Vico Soto, pinaghandaan naman daw nila ng DOTR at MMDA ang pagsasaayos ng trapiko. Konting rerouting, konting pagtsatsaga, magta-traffic talaga ng konti, but we have been planning for this for several months now. Ilang mga gusali sa Meralco Avenue malapit sa Shaw Boulevard na rin ang nabigyan ng abiso na gagamitin ng lupang kinatatayuan ng kanilang establishmento para sa subway project. Mel, tapos na yung rush hour kapag isinara na itong bahaging ito ng Meralco Avenue mamayang alas 9 ng gabi. Kaya naman ang sinasabi ng marami, Mel, ay bukas ng umaga kung kailan rush hour, doon magkakaalaman kung talagang matindi ang magiging epekto ng pagsasara ng Meralco Avenue dito sa lugar na ito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Kinubra na po ng ilan sa higit 400 lotto winner ang kanilang jackpot ngayong araw. 236 million pesos sana ang premyo kung isa lang ang nanalo. Pero dahil 433 sila, wala ng kalahating milyon ang panalo ng bawat isa. Sa gitna naman ng pagpapaimbestiga ng ilang senador sa kontrobersyal na Grand Lotto 655, nanindigan ng PCSO na malinis ang bolahan nung Sabado. At yan po ang tinutukan ni Maki Pulido. Sa dami ng mga jackpot winners na halos sabay-sabay nagpunta sa opisina ng PCSO sa Mandaluyong City kaninang umaga, ginamit na muna ang pasilyong ito bilang waiting area. Tahimik na naghintay dito ang ilan sa 433 Grand Lotto jackpot winners hanggat makaakyat sa PCSO Treasury Department para kunin ang kanilang tseke. 10 taon nang inaalagaan ni Ross ang winning combination na 9, 18, 27, 36, 45, 54 dahil naniniwala ang kanyang ama na swerte. Ang sum of 9. Hindi pinapalitan ni Ross ang tinatayaan niyang combination kahit di believe ang nanay niya. Ay, natulala kami lahat, mama. Natulala kami kasi matagal na talagang pinag-uusapan sa bahay yun, ma'am. Huwag mo na itaya yan kasi walang, imposible yan yung number na yan Precise talaga, para multiplication table yun, ma'am. Pero si Lola Marina, random ang pagpili ng pupustahang combination. Pinili raw niya ang 9 at mga numero pataas na siyang naging winning combination. Random yung yung dire-diretso talaga yung na yun Nag-start po ako ng 9, pataas po. Kung titignan nga sa ticket, pa-diagonal ang winning numbers. Puros multiples of 9 din ang kombinasyong 9, 18, 27, 36, 45 at 54. Kahit daw si PCSO General Manager Mel Robles nagulat. Ngayon lang daw kasi nangyaring ganito karami ang nakatama ng winning combination. Nang imbestigahan nila, marami raw talaga ang nag-aalaga ng kombinasyong nasa multiples of 9. Makikita rin daw sa listahang ito na kalat sa iba't ibang lugar sa bansa ang mga jackpot winner. Pinakamarami mula sa Metro Manila kung saan may 152, kasunod niyan ang mga probinsya ng Rizal at Laguna. This is a game of chance. In the world of chance, there is no logic. The only science here is your odds. Jackpot prize!
Sabi rin ng PCSO, kahapon malinis ang bulahan ng loto, televised ito at may auditor. Sa Grand Lotto 655, kailangan pumili ng 6 na numero mula sa 1 hanggang 55. Ang kabuang bilang na kombinasyon ng mga numero na yan ay aabot ng 28,989,675. Kaya ang tsansa mong mapili ang tamang kombinasyon ng mga numero, isa sa mahigit 28 million. Pero hindi rin naman daw imposibleng higit isa o sa sitwasyong ito, higit sa 400 ang nakakuha ng tamang kombinasyon, sabi ni UP Professor Guido David. Pero ang tsansa lang na mangyari ang ganito karaming manalo sa isang kombinasyon ay 1:1,200 zeros. So kumbaga, the chances of this happening, hindi lang lifetime hindi lang blue moon Talagang wala man sa once sa buong history ng universe Ganito rin ang tingin ng mathematician na si Professor Jomar Rabahante. Posible talagang maraming tao nagkataon na talagang yun yung inaalagaan nila o yun yung pinipili nila kasi lucky 9. Tapos nagkataon, sinuwerte lang talaga na yun yung lumabas na kombinasyon. Pero sina Senador Coco Pimentel at Senadora Risa Ontiveros gusto raw sana paimbestigahan kung paano ito nangyari. Bukas naman daw ang PCSO sa investigasyon. 236,091,188.04 pesos ang paghahatian ng 433 na jackpot winners. Kung babawasan ng tax, bawat isa ay mag-uuwi ng 436,196.19 pesos. Si Mang Alfredo na dekada 90 pa tumataya, di na iwasang manghinayang dahil maraming maghahati. Akala ko nga kahapon muntik na akong himatayin Kasi nakita ko, 6 lumabas lahat. Ay nung sabihin ng teller, parang nanghinayang pero okay na rin kaysa wala. Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Dama na sa ilang pamilihan ang epekto sa agrikultura ng paghagupit ng super bagyong Karding. 10 hanggang 70 piso na ang itinaas sa presyo ng ilang gulay, ang sabi naman ng Department of Agriculture. May mga hakbang na raw para tulungan ang sektor ng pagsasaka at pangingisda. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa bagsakan ng gulay sa Riverview Market sa Balintawak, Quezon City, marami sa unang sipat ang panindang gulay sa mga tindahan. Pero kung ang mga tindera ang tatanungin, huwag daw isipin na maraming gulay ngayon. Dahil sa nagdaang bagyong Karding na sumira sa maraming pananim, kumonti raw ang nakukuhanan nila ng gulay. Gaya ng tinderang si Mary Ann. Konti-konti lang ang dumarating sa amin dahil nga nadali ng bagyo. Kagaya ngayon, lahat ng mga produkto namin doon nadali. Cauliflower, wala kayo makuha kasi ayan talaga maselan na gulay. Ulan ng ulan, kaya ganun. Tingnan mo, lusaw. Ibang laban naman ang sinabak ni Aling Pining Tapia, aka Miss Tapia. Sa kauna-unahang pagkakataon daw sa kanyang pagiging tindera ng gulay, nakipagbaliyahan siya para lang makuha at masigurong hindi maaagaw sa kanya ang 3 bundle ng talbos ng kamote para sa pwesto niya. Kakaunti daw ang deliver ganun, nagbagyo daw. Siyempre, parang may itinda ka, makikipag ka sa maraming tao. Kasi agawan ay 2 jeep lang yun galing Bulacan. Sa agawan siya, nasubsub kami 3. Dahil dito, ang ilang gulay nagtaas na ng hindi bababa sa 10 hanggang 20 pesos. Tao nga, halos hindi rin kaya ng presyo. Kukuha sila 1/4, halagang 20, ganun, pero ang mahal ng gulay. Oo, tenga-tenga lang ang ganyan lang. Ganyan lang ang namin. Hindi parang sugal. Sugal lang talaga. Sa Lawag City, Ilocos Norte, nagtaas din ang presyo ng ilang gulay gaya ng kamatis na nagmahal ng 50 pesos kada kilo. Ang siling pansigang naman tumaas ng 70 pesos. Problema yan ng ilang tindera na iniinda ang matumal na bentahan. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Department of Agriculture hinggil sa kasalukuyang estado ng supply at presyo ng gulay. Pero nauna na nilang sinabi na sinisiyasat na nila ang malaking taas presyo sa ilang palengke. Meron pong mga gumalaw na presyo, 2 pesos sa trading post, 5 pesos, gano'n. So pagdating dito sa Metro Manila, 10 to 20 pesos ang galaw. We want to understand yung ating traders kung bakit ganun kalaki ang patong, pati yung sa retailer. Yung paggalaw dito sa palengke, makikipag-ugnayan tayo sa ating mga market masters kasi we need the help of the LGUs para po makakontrol yung presyo. Yung kadiwa po natin, yung ng ating palalakasin para may alternative po ang ating mga consumers.
Sa pinakahuling tala ng DA, umakyat pa sa 3.12 billion pesos ang pinsala ng Bagyong Karding sa agrikultura ng bansa. Sa bilang na yan, pinakamarami pa rin ang nasirang palay. Higit 100,000 magsasaka at mangingisda naman ang naapektuhan mula sa iba't ibang rehiyon. Sabi ng DA, para matugunan ito, mamamahagi raw sila ng iba't ibang seedlings sa mga apektadong magsasaka. Magbubukas ng hanggang 25,000 pesos na pautang para sa mga magsasaka. May ilalaan ding tulong sa sektor ng pangingisda at livestock and poultry. Maglalaan din daw ng 500 million pesos na quick response fund sa mga apektadong lugar at magpapakilo sa kadiwa on wheels para makontrol ang presyo. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Epektibo na po ngayong araw ang bagong pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Pero hindi pa rin makapaningil ang ilang tsuper dahil wala pa silang bagong fare matrix. At nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette? Vicky, no fare matrix, no price increase o hindi pwedeng magtaas ng singil sa pamasahe hanggat hindi pa nakakapaglagay ng taripa ang mga driver sa unang araw ng pagpapatupad ng panibagong dagdag singil sa pamasahe. Karaniwan na ang siksikan na takbuhan para makasakay tuwing Monday rush hour. Pero dagdag pahirap pa sa mga commuter ngayong araw ang panibagong dagdag singil sa pasahe. 12 pesos na ang minimum fare sa traditional jeepney, 14 pesos sa modern jeepney, 13 pesos sa ordinary city bus, 15 pesos naman kung aircon, 11 pesos naman sa provincial bus. May dagdag rin sa mga susunod na kilometro. Sa mga taxi at TNVS, may dagdag na 5 pesos sa flag down rate. Para sa mga jeep, ito na ang ikatlong beses na nagtaas ng singil ngayong taon. Kaya naman palaki ng palaki ang nilalaan na budget ng mga commuter tulad ni Christina. 3 palit ng jeep si Christina papunta at pauwi sa trabaho. Kaya 6 hanggang 10 pesos ang madadagdag kada araw sa kanyang pamasahe o mahigit 100 pesos na dagdag kada buwan. Depende pa raw yan kung tradisyonal o modern jeepney ang masasakyan. Nagbabaon po minsan ng pagkain, minsan yes po, lalo na pag pauwi na po, naglalakad na. Tas para po makatipid kasi minsan nasushort din sa pamasahe. Ayon sa LTFRB, ito na raw ang huling taas singil para sa taong ito. Pero kahit epektibo na ngayong araw, bawal magtaas ng singil ang mga tsuper kung walang bagong fare matrix o tarima. Maraming driver wala o luma pa ang nakapaskil na fare matrix. Sa pasero na lang po. Kung magbibigay sila, okay lang. Kung wala, okay lang din. 11 pa rin po kami. Wala pa po nilalakad pa po. Hindi na nila kinukuha, ma'am. Pagbabalik namin yung piso na sobra, hindi na nila kinukuha. Binibigay na lang po sa amin. Wala tayong magagawa wala pa tayong pinangahawakan, hindi pa ako nakakuha Ito mahirap po pag ganito, sabay-sabay. Binabalik ko rin yung kasi hindi pa pwede gago. Baka masita po sa aking mga pasero po kasi baka mamaya magreklamo bakit naniningil ng wala pang taripa. Sa tala ng LTFRB sa target na mahigit 260,000 na PUVs, nasa 10% pa lang o mahigit 26,000 pa lang ang nag-apply para sa fare matrix. Alam mo naman, minsan ugali natin doon tayo sa last minute, di ba? So siguro yun ang nangyari, pero continuous naman yung pag-accept namin ng application kahit na implemented na today. Ayon sa LTFRB, mahalaga ang fare matrix bilang proteksyon sa mga commuter para masigurong hindi kolorum ang PUV. Hindi raw ito maaaring kunin online dahil may dokumentong kailangang isumite. May mga tsuper din nila na ayaw itong gawing online. Ayon sa LTFRB, para makakuha ng fare matrix, kailangan magpa-assess ng fee. 520 pesos ang kailangan bayaran para sa bawat prangkisa at 50 pesos kada unit. Sabi pa ng LTFRB, may QR code sa matrix para sa bawat unit. May ilang pasaherong nagrereklamo na may mga naniningil na ng bagong pasahe kahit walang bagong fare matrix. Ayon sa Pasang Mazda, dapat daw na isaoli ng driver ang sobrang ibinabayad dahil nakasaad sa batas na kailangan ng fare matrix bago magtaas singil sa pasahe. Vicky, bilang tugon sa pangangailangan para sa pampublikong transportasyon ay nagbukas ng LTFRB ng 43 na pre-pandemic na mga ruta. Vicky?
Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Iminungkahi ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers ang mandatory drug testing sa mga artista at mga manggagawa sa industriya ng pelikula, telebisyon at radyo. Para kay Senador Robin Padilla, mas maganda kung voluntaryo ang pagpapatest. Nakatutok si Emil Sumangil. Kabilang ang aktor na si Dominic Rocco sa mga inaresto sa buy-bust operation sa Barangay Holy Spirit, Quezon City, Biyernes ng gabi. Sabi ng mga pulis, naaktuhan nila mismo ang aktor at 2 pang kasama nitong bumabatak. Tumangging magbigay ng pahayag si Rocco at 4 na iba pang inaresto. Bunsod nito minumungkahi ngayon ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, na sumailalim sa mandatory drug testing ang mga artista at mga TV personality. Lumalabas daw kasi sa hawak nilang impormasyon na may mga artistang sangkot sa illegal na droga. Base dun sa report ng PNP Drug Enforcement Group at saka PIDEA, meron mga ika nga high value targets o yung mga artista, no, modelo, artista na nai-involve, no, sa ganito. At yung iba nga hindi lang gumagamit kundi nagbibenta pa. Napapahala raw si Barbers lalo't malaki ang impluwensya ng mga ito lalo sa kabataan. Itong ating mga artista, no, actors or actresses ay iniidolo ito ng ating mga kabataan, no, at to a certain extent ginagaya nga pati pananamit, no, pananalita, ganun ka fanatiko, no, minsan ang ating mga kababayan na mga kabataan dito sa ating mga artista. Pero kapag ito ay na-involve sa isang bisyo na sinasabi nga natin itong illegal drugs, maaaring maka-impluensya rin ito sa ating mga kabataan. Dapat bago pumirma ng kontrata, pakita niya muna na hindi siya involved sa droga. Pero hindi lang mga artista kundi maging production staff ng isang proyekto, pati mga miyembro ng media, gusto niyang ma-drug test. Kasama rito yung cameraman, yung personal assistant, halos lahat na nagtatrabaho sa movie industry, no, or sa film, or so yung pong lumalabas sa ating TV. Dapat ang sumagot dyan yung mga production outfits, no, o yung mga producers. Sa mga TV at radio naman, siguro yung station. Sa Senado, nakikiisa si Senator Robin Hood Padilla sa layuning maprotektahan ng publiko, pero ayon sa kanya, mas maganda kung voluntaryo. Hindi anya maaring obligahin ng sinuman na magpa-drug test dahil baka labag ito sa karapatang pantao. Ang PNP pabor sa panukala ni Barbers. Definitely I welcome yung recommendation ni Congressman Barbers. Napakaganda po na recommendation because tama yung sabi niya na sila yung ehemplo, sila yung ina-idolize ng mga kabataan natin, ng mga kapwa natin Pilipino. So they should be drug-free. Para naman kay Leyte 4th District Representative Richard Gomez na isa ring aktor, hindi raw niya tututulan ng panukala ni Barbers, pero sana daw isipin na hindi lang anya sumesentro sa showbiz ang problema ng drugs. Drug testing is good, but it should not be discriminatory. We should not focus on a specific sector of society, no? Kung gagamitin ito pang trabaho, okay lang, walang problema. But you cannot focus on just one sector. So, sinusubukan naming kubuhan ang pahayag ng panig ng grupo ng mga nasa showbiz industry. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Nangangani pa pong tumaas ng hanggang 30 pesos ang presyo ng kada kilo ng karneng baboy ayon po yan sa samahan ng pork producers. Mahigpit daw kasi ang supply, lalo pat may banta pa rin ng African Swine Fever o ASF. At dyan pa tumutok si Sandra Aguinaldo. Sa NEPA Q-Mart, mabili pa rin ang karneng baboy kahit na may umaaray sa kasalukuyang presyo. 300 pesos ang kada kilo ng kasim at 350 pesos per kilo ng liempo. Ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines, masasabing stable ang presyo ng karneng baboy ngayon. Pero ang ilang mamimili, nagtitipid daw ngayon lalo pat nagtaas ng presyo ang iba pang pangunahing bilihin. Hindi na kami nakakabili ng 1 kilo, puro kalahati na lang. Magbaboy, magmanok, kalahati na lang. Dahil sa nalalapit na Pasko, inaasahan na tataas pa ang demand para sa karneng baboy, bagay na maaari daw makapagpataas pa sa presyo nito.
Ayon sa samahan ng pork producers, posibleng tumaas ng 20 hanggang 30 pesos kada kilo ang pork. May bahagyang pagkikpit raw sa supply ng karneng baboy dahil hindi pa ganap na nalulutas ang ASF o African Swine Fever. Tuloy-tuloy pa yung ESF, but hindi na kagaya ng dati, Ms. Sandra, na grabe talaga yung cases. Ngayon meron tayong mga sporadic cases in different areas in Luzon and some in Mindanao. Pero maliliit na lang yung tinatamaan. Ang Meat Importers and Traders Association o MITA naman, hiniling kay Pangulo at Agriculture Secretary Ferdinand Marcos Jr. na ipagpatuloy ang tariff cut sa imported pork sa susunod na 5 taon para daw matiyak ang supply at mapabagal ang inflation. Hiniling nilang maglabas ng executive order si Marcos para pababaan pa ang buwis sa imported na karneng baboy. ASF is not easy to eradicate. Nakikita po namin sa ibang bansa, nahihirapan sila. Ano ginagawa nila? Binaba nila ang import duty sa zero. So ang ibig sabihin niyan, mas makaka-afford ang merkado nila sa baboy. Pero kami po, kapag mag-import kami at papatungan pa namin, dagdag namin ang 15% import duty. Sagot naman ng grupo ng local pork producers, imbis daw ng importasyon, dapat pagsikaping palakihin ang produksyon para hindi mag-alinlangan ang local producers. We can really commit with the government or Department of Agriculture na kaya natin mag-produce. Bigyan lang tayo ng tamang environment in terms of policy na wag yung bigla-bigla. Hiningan namin ng reaksyon ng Department of Agriculture pero wala pa silang tugon. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Kinalampag ng grupo ng mga nirepatriate na mga OFW ang Department of Migrant Workers. Ilang taon na raw ang lumipas pero wala pa rin ang halos 4 na bilyong pisong sweldo at benepisyo nila. Tugon naman ng Department of Migrant Workers, hindi sila tumigil sa pag-asikaso niyan. Nakatutok si Oscar Oida. Nagprotesta sa labas ng tanggapan ng Department of Migrant Workers ang aabot sa 30 miyembro ng Saudi Ogre claimants. Kabilang sila sa mahigit 8,000 Pinoy na na-repatriate noong 2016. Nakabilang din sa mga dahilan ng pagpapatupad ng deployment ban ng mga manggagawang Pilipino sa Saudi Arabia. Bakit nila nauna pang asikasuhin ang muling pagpapadala ng mga OFW sa Saudi? Kayong wala pa ring linaw, kaugnay sa claims nila na aabot sa mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng hindi pa natatanggap na sweldo at benepisyo. Paano naman po kami, ang mga kasamahan po namin halos tumatanda na. Nagkakandamatay na po yung mga ibang kasama namin. Huwag naman po sana natin hintayin na magpantay-pantay ang aming mga paa nang wala man lang nangyari sa aming pinaglalaban. Ito po ay dugot pawis ang aming pinuhunan para sa aming mga pamilya. Agad silang hinarap ni na Undersecretaries Hans Kakdak at Bernardo Olalia matapos ang mahigit 2 oras na closed-door meeting. Medyo lumuwag yung mga iniisip namin. Ibig sabihin medyo nabawasan yung aming mga alalahanin dahil nagkaroon ng konting paglilinaw. Nilinaw ni Kakdak sa grupo na ni minsan daw ay hindi sila tumigil sa pag-aasikaso sa kaso ng mga ito. Natatagalan man, may napatutunguhan naman daw ito. In the course of the last 6-7 years, nabigyan ng ayuda na halos 1 billion pesos courtesy of OWA. Sa Saudi side, nagbuo na rin sila ng kanilang committee doon, interagency committee, na suriin at bigyan ng lunas itong matagal nang hinihintay na mga money claims ng mga Saudi OJ and other companies kung saan nandun yung mga OFWs natin dati. At bago niya matapos ang taon, muli raw tutungo si Secretary Susan Ople sa Saudi. Para muli engage ang Saudi government sa lahat ng aspeto, lahat ng bagay na magpapalawig, magpapaigting ng proteksyon sa mga OFWs natin doon. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Formal nang pinroklama ng COMELEC bilang nanalong gobernador ng Negros Oriental, si Gobernador Roel Degamo. Ginawa ang proklamasyon sa headquarters ng COMELEC kanina.
Kasunod dito ng pagpabor ng Comelec and Bank sa petisyon ni Digamo na ideklarang nuisance candidate ang isang kandidatong gumamit ng halos kapareho niyang pangalan sa balota. Kanila ring ibinigay ang mga botong nakuha ng kandidatong ito kay Digamo. Dahil dito, mas marami ng mahigit 30,000 boto ang nakuha ni Digamo kumpara kay Henry Teves na naunang pinroklamang gobernador. Nagsampa ang kampo ni Teves ng petition for injunction sa Korte Suprema sa layong makakuha ng temporary restraining order laban sa kautusan ng Comelec na nagpapawalang bisa sa kanyang proklamasyon. Nanawagan ang mga healthcare worker mula sa 11 pribadong ospital na ibigay ang kanilang mga benepisyo. Ayon sa mga nagkilos protestang healthcare worker, mahigit 2 taon nang nakabinbin ang kanilang mga benepisyo gaya po ng Special Risk Allowance at One COVID Allowance. Sabi naman ng Department of Health sa pagdinig ng Senado tungkol sa budget ng ahensya, posibleng matanggap ng healthcare workers ang ilang benepisyo bago magpasko. Nakikipag-ugnayan daw sila sa Department of Budget and Management para sa paglabas ng dagdag na pondo. Sinusubukan pa po namin kuna ng pahayag ang DBM kaugnay nito. Hiniling din ng DOH sa mga senador na tulungan silang magkaroon ng mas malaking budget para mapondohan ang mga benepisyo ng mga healthcare worker. Kakanselahin ang visa ng libo-libong dayuhang kawani ng mga pogo na kanselado na ang permit. Sabi po ng Department of Justice, mas makatao at mas matipid daw ito kaysa mag-deport. At yan po ang tinutukan ni Salima Refran. 372 foreign nationals ang nakatakdang i-deport ng Pilipinas ngayong linggo. 341 dito, mga Chinese nationals, karamihan mula sa illegal pogos. Ayon sa DOJ, inaayos na lamang ang mga dokumento ng mga ito. Ang nalalabing 48,782 visas na in-issue sa mga dayuhang kawani ng mga pogo na nakansela ang permit ng PAGCOR, kakanselahin na rin. Mas makatao raw ito kaysa sa deportation. Mas makakatipid rin ang gobyerno. Sa pag-cancel ng visa, ang consequence naman nun ay, well, hindi lang sila makakastay. So they will have to leave the country within the 59 days. Pero pwede naman sila bumalik kung meron silang basis. We will leave it up to the deportees to leave on their own volition, voluntarily, para hindi na tayo mga-aresto ng Chinese nationals. Kapag hindi nakaalis ng Pilipinas, ang mga kanselado na ang visa, saka sila mahaharap sa summary deportation process. Ang PNP, tuloy-tuloy ang pagpoproseso ng mga police clearance ng POGO workers. 3,198 na ang nag-apply para dito. To establish a recording and monitoring system that will keep track of activities of these foreign workers and ensure their compliance to PNP clearance and LGU administrative requirements. Bukod sa mga krimen tulad ng human trafficking, illegal detention, kidnapping, extortion, pagpatay at prostitution, nababahala na rin daw ang DOJ sa pagkalat ng sexually transmitted diseases sa mga empleyado ng mga pogo. We don't know the full extent of it yet, but in the several reports that we've gotten dito sa DOJ, may mga cases na 15 to 20 sa isang pogo company ang nagkaroon ng sexually transmitted disease. Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Posibleng mabawasan ang singil sa kuryente simula sa Enero, ayon sa Energy Regulatory Commission. Kasunod yan nang inilabas itong inamyendahang patakaran kung magkano ang maaaring singilin sa mga consumer ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Hindi pa masabi ng ERC kung magkano ang bawas singil. Pero matagal na raw ito dapat na ipatupad. Kaya pinipilit ng ERC na matapos ang pagre-review rito hanggang sa katapusan ng 2022. Pag-aaralan din ang posibleng pagbabawas singil ng distribution utilities gaya ng Meralco. Umarangkada na ang panibagong joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na gagawin sa ilang lugar malapit sa West Philippine Sea. Sa isang pulong, tinalakay naman ng Amerika at Pilipinas ang posibleng pre-positioning ng US military assets sa Pilipinas sakaling lumala ang sitwasyon sa South China Sea.
Nakatutok si June Veneracion. Mahigit 3,500 na sundalong Pilipino at Amerikano ang muling sasabak sa joint military exercise mula ngayong araw hanggang October 14. Ang pagsasanay na tinawag na kamandag o kaagapay ng mga mandirigma ng dagat. Gaganapin sa ilang lugar malapit sa West Philippine Sea, gaya ng Palawan, Zambales, Cagayan at Batanes. Tatayong mga observer ang mga tropa mula sa Japan at South Korea. Even there is issues of West Philippine Sea or not, it is not related to that issue. Kabilang sa mga highlight ng 10 araw ng military training ang live fire exercise, kung saan gagamitin ang missile launcher ng US Marines na kung tawagin ay HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System. Nakalinya raw ang HIMARS sa mga kagamitang bibilhin ng Philippine Marine Corps, kaya kailangang sanayin ang mga sundalong Pilipino sa paggamit nito. This is very beneficial to the Philippine Marine Corps since it will enhance and develop our capabilities. Bago ang pagbubukas ng military exercise, nagkaroon ng high-level security meeting ang Pilipinas at Amerika sa Hawaii. Kasama sa mga dumalo sina Department of National Defense OIC Jose Faustino at AFP Chief Bartolome Bacaro. Napag-usapan sa pulong ang posibleng prepositioning ng US military assets sa Pilipinas kung sakaling lumala ang sitwasyon sa South China Sea, partikular na sa Taiwan Strait. Para naman sa international security analyst si Dr. Romel Banlawi, hindi dapat magpadalos-dalos ang gobyerno ng Pilipinas kung sino ang kakampihan. Kaya dapat ma-assess natin to ano yung possible unintended consequences niyan for Philippine security. So that is why we still need to open our existing communications with China. Wag natin isasaray yung ating pinto sa China. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Department of Foreign Affairs at ng Malacanang. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 83 days na lang Pasko na. Ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan serbisyong, totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.